Okay, welcome back po sa ating channel mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, meron tayong i-repair na isang Top Pro na active or powered speaker. Ang kagandahan nito no mga kaibigan, wala na siyang iba pang mga amplifier kasi built-in yung amplifier niya. Kaya ang dinala dito sa may-ari sa shop natin ay yung kanyang amplifier lang. So yan yung amplifier niya. So pakita ko lang yung issue no. Ang issue nito ay sabi ng may-ari ay palaging pumuputok ang fuse at panay palit din sila ng fuse. Sabi ko kahit isang daan pa na fuse yung papalit nyo, palaging putok pa rin yan. Kasi kapag pumutok yung fuse no mga kaibigan niya, meron niyang ibig sabihin, meron niyang shorted sa it's either sa power supply section or sa kanyang load. Pero ang fuse na pumutok ay dito sa kaniyang papunta sa kaniyang papunta sa kaniyang power supply. So ang expectation na natin na merong problema ay yung power supply na niya. So ito yung sa AC niya no mga kaibigan. Tapos itong dalawang connector na to, dito to nilalagay, ito at saka ito. Pero itong fuse na to no mga kaibigan ay okay naman siya. Ngayon ititest natin no. Naka times 1 tayo sa ating multi-tester. Ayan, times 1. Yan, i-check natin yung multi-tester natin, gumagana naman. At check natin tong isang fuse dito. Yan, ito. Yung fuse dito okay, no? So itong dalawang pin na to, ito at saka ito, iti-test din natin ha. Times 1 pa rin yung gamit natin. Dapat wala tayong marireading niyan, no, mga kaibigan. Pero nung tinitest natin, merong deflection yung tester. So ibig sabihin may shorted talaga dito banda. Kaya ang gagawin natin ay kakalasin natin ito. Okay, para makita natin dito sa loob niya, kailangan babaklasin natin tong mga screws dito. Yan, pati dito no mga kaibigan sa gilid. Babaklasin natin yan. At saka dito. Medyo matrabaho lang pero taasan na lang natin yung singil kasi mabuting tingnan naman. Yan, nakalas na po natin no mga kaibigan itong casing niya or yung heatsink. So ang nakita natin dito ay ito lang yung board niya. Yan, maganda na yung pagka troubleshoot natin dito kasi wala nang sagabal. Kaya proceed na tayo sa troubleshooting. Kung makita natin to, meron ditong rectifier diode na bridge. Ayan no, ito no mga kaibigan. Ito yung una natin na ihang. Yan yung una natin na ihang. Eh baka shorted dyan banda. Test po natin tong mga diode no. Okay naman tong mga diode niya. Isang diode. Hindi naman po shorted yung diode niya no mga kaibigan. So ang isunod natin ng pag-check itong sa MOSFET, itong dalawa. Ihan ko lang to mga kaibigan. Ito mga kaibigan, tinanggal lang muna natin yung IGBT, yung galing dito, yung dalawa. Para ma-check natin mabuti kung ito ba ay sira. At saka siya ba ang dahilan kung bakit palaging pumuputok ang fuse.
Ang number pala nito no mga kaibigan, yung IGBT natin, malabo dito sa camera pero nakita ko naman dito. Ang number nito ay K40AH5. Yun yung number niya. Dalawang piraso. So ang pinout nito, ito yung gain, at collector at emitter. So ganun din dito. So i-check natin 'yan. At yung multi-tester natin nakalagay sa times 1 key. So check natin yung multi-tester natin kung may deflection. Ayun, meron no. So merong deflection yung multi-tester natin. Check tayo sa gain to collector. Gain to collector mga kaibigan. Habang ang itong black na test prod natin ay nakalagay dito sa gain, tapos itong red dito sa collector. Okay, ganito. Yan, makita natin no mga kaibigan na mayroong deflection yung gain to collector. Gain to emitter. So makita natin na mayroong deflection. Ang ibig sabihin niyan, kapag mayroong deflection ang gain to collector, gain to emitter, ibig sabihin ay shorted. Para ma-double check natin, babaliktarin natin yung polarity ng ating tester. Ito namang red dito sa gain, tapos itong black dito naman sa collector. Ayun, shorted talaga. 0 ohms. Dito rin ay shorted. So, itong isa, iti-check din natin. Ganun pa rin, shorted pa rin. Reverse natin. Yan. So ito lang yung papalitan natin. At wala naman akong stock ng ganito, pero marami to siya sa online. Kaya mag-order muna ako sa online. Sa video ito, hanggang dito lang muna no mga kaibigan. Sigurado tayo na ito yung sanhi na palaging pumuputok ang fuse. Dahil nakita natin na shorted talaga tong IGBT na to. Sa video ito, dito lang muna no, hanggang dito lang muna tayo. Hindi tayo makaproceed sa paggawa nito kasi wala tayong stock. Sana may nakuha rin kayo na aral, lalo na sa mga baguhan. At salamat pala sa inyong panonood at ingat.